Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Reklamong disbarment laban kay Ombudsman Conchita Carpio Morales kaugnay ng desisyon sa kaso ng Disbursement Acceleration Program hindi kinatigan ng Korte Suprema. 5 tripulante patay sa nasunog na lancha sa Baliwasan Seaside, Zamboanga City. Pulis na nambugbog ng nakaaway na motorista, nagsauli na ng service firearms sa exit call sa hepe ng Quezon City Police District. Mahigit 150 pulis sa National Capital Region na hindi sumunod sa reassignment sa Basilan, tinanggal na sa serbisyo. Duterte supporters dumagsa sa bahay ng Pangulo sa Davao City kasabay ng kanyang ika-72 kaarawan. Biyahe sa EDSA, bahagya umanong bumilis matapos na maipatupad ang light truck ban. Una sa ating mga balita ngayong hapon, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang 3 nasaktan sa magkakahiwalay na aksidente sa Quezon City at Cebu. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Halos hindi na makagalaw ang 19 anyos na si Sienna Bunag nang datna ng UNTV News and Rescue Team pasado alas 12 kaninang madaling araw. Ayon sa kaibigan nito na si Kai Regala, papatawid na sa Quirino Avenue sa Quezon City nang biglang mahagip ng motorsiklo si Sienna. Yung driver po ng motor po, mabilis po talaga siyang magpatakbo. Kasi nung tumawid na po kasi kami, ang bilis po talaga. Nagtamo ang biktima ng bukol sa ulo at mga sugat sa katawan. Iniinda rin nito ang pananakit ng kaliwang braso at posibleng bali sa kanang binti. Matapos napatan ng first aid ay inihatid na ng UNTV News and Rescue Team si Sienna sa Quezon City General Hospital. Depensa naman ng driver ng motorsiklo, hindi niya napansin ang papatawid na biktima kaya niya ito nasagasaan. Samantala, isa naman ang nasugatan sa bangga ng 2 motorsiklo sa kanto ng Roosevelt at Quezon Avenue alas 9 kagabi. Nagtamo ng gasgas sa kaliwang braso ang angkas ng isa sa mga nakamotorsiklo na kinilalang si RG Auxilio. Ayon sa MMDA, maaaring hindi nagbigayan ng 2 rider kaya nagkabanggaan. Pag ang sasakyan ay galing sa kabila, so kakain po na siya ng ilang linya para lang mag-U-turn. So yung diretso, doon nagkakaroon ng conflict. Matapos napatan ng pangunang lunas ng UNTV Rescue ay tumanggi na itong magpahatid sa ospital. Samantala, isang babae naman ang naaksidente sa electric bike ang tinulungan ng UNTV Rescue Team sa Cebu City. Pasado launa kaninang madaling araw. Nagkagalo sa kaliwang tuhod at 2 paa ang 30 anyos na si Maylin Araw-Araw. Ayon sa biktima, ipinahila niya sa motorsiklo ng kanyang asawa ang nasira niyang e-bike. Ngunit nawalan siya ng balanse nang paliko na sila sa N. Bacalso Avenue. Agad dinala sa Cebu City Medical Center ang biktima matapos siyang bigyan ng first aid ng UNTV Rescue. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Hindi kinatigan ng Korte Suprema ang isinampang disbarment complaint ng isang dating konsehal ng Maynila laban kay Ombudsman Conchita Carpio Morales. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Hindi pinaboran ng Supreme Court ang hiling na alisin sa pagiging abogado si Ombudsman Conchita Carpio Morales. Kaugnay ito ng desisyon ng Ombudsman na iabsuelto si dating Pangulong Noynoy Aquino sa kaso ng Disbursement Acceleration Program. Lahat ng mga maestrado ay sumang-ayon na i-dismiss ang disbarment complaint laban kay Morales. The court unanimously dismissed the complaint filed by Mr. Bellica for lack of merit. Nitong Biyernes, nagsampa ng reklamo sa Korte Suprema ang dating konsehal ng Maynila na si Greco Bellica. Aniyan nilabag ni Morales ang lawyer's oath nang i-dismiss ang kasong katiwalian laban kay dating Pangulong Aquino nang walang anumang paliwanag. Walaan niyang karangalan at hindi patas ang ombudsman kaya't dapat itong alisin sa pagkaabogado. Ngunit ayon sa Korte Suprema, hindi pwedeng madisbar si Morales habang nasa pwesto dahil requirement sa kanyang posisyon ang pagiging abogado. A public officer who under the Constitution is required to be a member of the bar as a qualification for the office held by him or her and who may be removed from office only by impeachment cannot be charged with disbarment during the incumbency of the public officer. Hindi rin inayunan ng korte ang katwiran ni Bellica na tanggalin na lamang sa pagkaabogado si Morales pagkatapos ng kanyang termino. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila.
Hindi naman ipinagtatanggol ng opisina ng Solicitor General ang pagpapaaresto ng Muntinlupa Regional Trial Court o RTC kay Senadora Leila De Lima dahil sa kasong illegal drug trading. Iginiit din ni Solgen Calida na dapat i-dismiss ang petisyon ng Senadora. Mula sa Supreme Court, nagbabalik si Roderick Mendoza live. Roderick, go ahead. Attorney Reggie, sa pagpapatuloy nga ng oral arguments dito sa Korte Suprema ngayong hapon ay muling iginiit ni Solicitor General Jose Calida na palsipikado yung notaryo doon sa petisyon ni Senador Leila De Lima dito sa Korte Suprema at sapat itong dahilan upang i-dismiss ng kataas-taasang hukuman ang naturang petisyon. Dapat din anyang patawan ng indirect contempt of court at falsification si De Lima at ang notary public na pumirma sa kanyang petisyon. Kaya't wala anyang karapatan si De Lima na dumulog sa Korte Suprema. Guilty rin anya si De Lima ng forum shopping dahil ang petisyon ay ito sa SC kahit may nakabinbing pangmusyon sa Muntinlupa Regional Trial Court. Muli ring nanindigan si Calida na hindi dapat katigan ng SC ang hiling ni De Lima na ipawalang bisa ang pag-aresto sa kanya. Giit nito, malinaw sa batas na ang RTC ang dapat duminig sa kaso ni De Lima at hindi ang Sandigan Bayan. Ipinagtanggol pa ni Calida si Judge Juanita Guerrero sa pagsasabi nitong may sapat na basehan upang ipaaresto at ipakulong ang senadora. Pakiusap ng Solgen sa mga maestrado, i-dismiss ang petisyon ni De Lima at hayaan si Judge Guerrero na tapusin ang kanyang trabaho sa paglilitis sa kasong illegal drug trading nitong si Senador Leila De Lima. Sa ngayon, Attorney Reggie, ay nagpapatuloy itong interpellation o pagtatanong ng mga maestrado dito kay Solgen Calida at isa nga sa tinalakay kanina ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno ay yung mga affidavit o yung mga salaysay ng mga testigo ng mga high-profile inmate na tumistigo laban dito kay Senador Leila De Lima kung saan sinasabi doon na itong mga aligasyon na pilitan, itong aligasyon na nakipagsabuatan si Senador Leila De Lima sa pagbebenta ng drugs sa loob ng New Bilibid Prison ay nangyari noong siya pa ay Justice Secretary at hindi ito posibleng magawa yung pag-uutos umano ni Secretary De Lima na magbigay ng pera yung mga inmate upang sila ay huwag maipatapon doon sa ibang mga kolonya ay nagawa niya dahil siya ay Justice Secretary at hindi niya ito magagawa kung wala siyang posisyon sa gobyerno. Kaya sinasabi ni Chief Justice Sereno na kung ito ang konsiderasyon ay dapat sa Sandigan Bayan mapunta itong pagdinig sa kaso ni De Lima dahil ginawa niya itong sinasabing krimen nung may kilalaman sa kanyang posisyon. At sinasabi pa ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno na dapat nga ay pwede nga pagbigyan partially yung petisyon nitong si De Lima nang hindi naman sinasabi na may grave abuse o inabuso ni Judge Juanita Guerrero yung kanyang katungkulan bilang huwes sa pagsasabing may basihan upang arestuhin at ipakulong nga itong senadora. Attorney Reggie. Maraming salamat, Roderick Mendoza. Nagulat ng live mula sa Supreme Court. Posibleng maaprubahan agad sa mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang muling ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections hanggang May 2020. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Suportado ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairman Sherwin Tugna ang layunin ng panukalang muling ipagpaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections. Noong March 22, nagsampa ng panukalang batas sa Surigao Representative Robert Ace Barbers para sa pagpapaliban ng barangay elections sa May 2020 mula October 2017. Naniniwala si Representative Tugna na posibleng makapasa agad ang nasabing proposal. Gayunman, dadaan sa debate ang usapin sa pagtatalaga ng mga officer in charge sa mga barangay. Dahil ang issue naman doon ay postponement, more likely makakapasa ito. Pero dito sa local government, yung kasi yung kailangan mong amyendahan dahil ang issue ay nakasulat kasi doon, dapat ang mga barangay officials elective. Naniniwala rin si Congressman Tugna na may posibilidad na isasabay na rin ang plebisito para sa pagpapasa ng mga panukalang amyenda sa konstitusyon kung sa 2020 na isagawa ang barangay at SK polls. Baka ma-defer yan sa 2020. Isasabay na siguro yung referendum dyan.
and plebiscite pagdating sa federalism. Samantala, nababahala naman ang ilang mambabatas sa nais ni Pangulong Rodrigo Duterte na mag-appoint na lang ng barangay officials. Kung appointed, no, they would be mobilized, no? Kumbaga, as part of the Duterte administration's political machinery. Una nang sinabi ng Pangulo na nais niyang mag-appoint na lang upang maalis sa pwesto ang mga opisyal ng barangay na sangkot sa iligal na droga. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Ipatatawag ng National Privacy Commission ang lahat ng data protection officers sa mga ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng executive branch sa buong bansa. Layo nito na mabigyan ng katiyakan na napapangalagaan ang information privacy ng mga mamamayan. Magkaroon ng mga accountable officer ng mananagot doon po sa loob ng mga opisina at magiging champion, no, ng privacy rights of their customers or stakeholders. Binigyang diin naman ng opisyal na naging maingat na ngayon ang Commission on Elections matapos ang data breach noong isang taon. Sa kasalukuyan, aniya may mga data protection officer na ang COMELEC. Nanumpa naman na si dating AFP Chief of Staff Ricardo Visaya bilang bagong pinuno ng National Irrigation Administration. Pinalitan ni Visaya si Peter Lavinia na nagbitiw noong katapusan ng Pebrero dahil sa aligasyon ng katiwalian. Tututukan ni Visaya ang pagpaparami ng produksyon ng palay ng mga magsasaka, gayon din ang pagpapataas sa sweldo at benepisyo ng mga empleyado ng ahensya. Isa-isa na biniberipika ng National Housing Authority ang bilang ng mga umukupang miyembro ng kadamay sa bawat housing unit sa Pandibulacan. At para sa detalye ng ulat na yan, nasa linya ng telepono ang ating correspondent na si Nestor Torres, live mula sa Bulacan. Yes, Nestor. Yes, Monica, magandang gabi. Sinimulan na ng National Housing Authority ang verification process sa mga housing unit na inukupan ng mga membro ng Kalipunan ng Damayang Mahihirap sa Pandibulacan. Sa prosesong ito, inalam ng NHA kung ilan ang aktual na bilang ng mga pamilya na tumira sa bawat unit. Pagkatapos ito ay saka sila magsagawa ng profiling sa mga membro. Ang profiling ay aalamin kung totoong membro ang mga ito ng kadamay at hindi talaga wala silang titirhan. Kahapon sa halip na ipatupad ng eviction notice ay napagkasundoan ng NHA at mga membro ng kadamay na idaan sa proseso ang housing application ng mga ito. Samantala, ayon kay Anak Pawis Representative Ariel Casilaw, nakahanda umanong magbayad ang mga membro ng kadamay para sa kanilang inukupang pabahay. Sa kasunduan, aamyendahan ng NHA ang payment terms at ang requirements na naaayon sa kakayahan ng mga ito. Bukas ay magtutungo naman ang NHA sa Pandi Heights 1 upang iproseso ang application ng mahigit 400 bahay na inukupa doon. Bibigyan ng NHA ng hanggang May 30 ang Housing Board ng Philippine National Police at Armed Forces para magbigay ng pinal na listahan ng mga benepisyaryo ng mga pabahay sa Pandi, Bulacan. At yan mula ang ating latest live, Monica mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo dyan sa studio. Monica? Maraming salamat sa iyo, Nestor Torres, live mula sa Bulacan. Dumalaw sa tahanan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City ang ilan sa kanyang mga taga-suporta upang bumati sa ika-72 nitong kaarawan. Ito ang balita ni Victor Cosare. Isa ang dating yaya ni Sebastian Baste Duterte sa mga dumalaw kay Pangulong Rodrigo Duterte sa tahanan nito sa Doña Luisa Subdivision sa Davao City kanina. Bitbit ni Flor Denisa Sepe ang mga bulaklak at saging na ibibigay sa Pangulo na nagdiriwang ng kanyang ika-72 kaarawan ngayong Martes. Among panginabuhi, arang-arang nagyudi para sa unang panahon. So, para sa ako, ma'am, special kay sila, love kay ako sila, ma'am. Tabi na sa President. Isang grupo din ng mga Muslim ang dumating upang bumati sa Pangulo, subalit hanggang sa labas lamang sila ng bahay pinayagan. Patuloy po kami sumusuporta sa inyo po mga adikain. Mula nang manalo sa eleksyon si Pangulong Duterte, naging tourist attraction na sa Davao City ang kanyang bahay. Sa katunayan, nasa 800 tao ang bumibisita dito linggo-linggo upang magpakuha ng litrato. Kahapon naman ay una nang bumisita at personal na bumati sa Pangulo si Chinese Ambassador to the Philippines, Zhao Jinhua. Nagbigay pa ito ng portrait ng Pangulo na kasama si Hanilet at anak na si Veronica.
Dumalaw din sa Pangulo kahapon ang Ambassador ng Amerika at ang Minister of Foreign Affairs and Trade ng Hungary. Ngayong araw ay walang opisyal na lakad ang Pangulo upang maipagdiwang ang kanyang kaarawan kasama ang pamilya at malalapit na kaibigan. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Iginiit ng Malacanang na nananatili pa ring matibay ang ugnayan ng Pilipinas at European Union sa kabila ng mga kontrobersyal na pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa international organization. Ito ang balita ni Rosalie Cos. If I have the preference, I'll hang all of you. Marunong kayo mag-ano. You're putting us down. You're exerting pressure on every country na may death penalty. Why are you... Ito ang naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa European Union kaugnay ng pagtutol nito sa kanyang anti-drug war at panukalang muling buhayin ang death penalty sa Pilipinas. Agad ipinatawag ng European Union ang kinatawan ng Pilipinas sa Brussels, Belgium upang ipaliwanag ang pahayag ng Pangulo. Ayon sa Malacanang, idiniin lang ng Pangulo ang punto nitong hindi dapat makialam ang EU sa pamamalakad ng pamahalaan. He speaks about an attitude of, emphasizing that we should be left alone to be able to do our part. Wala ring dapat ikabahala dahil ayon sa Malacanang, ang mga kontrobersyang ito ay hindi magpapabago ng estado ng ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas at European Union. The relationship between the European Union and the Philippines is quite excellent. Katunayan paanya nito ay ang alok ng EU na magtayo ng rehabilitation center sa Pilipinas at ang pananatili ng mga negosyante ng European Union sa bansa. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Susunod sa ito ang balita. Pulis na nambugbog ng nakaaway na motorista, nagsauli na ng service firearms sa exit call sa hepe ng Quezon City Police District. Mahigit 150 pulis sa National Capital Region na hindi sumunod sa reassignment sa Basilan, tinanggal na sa serbisyo. 5 tripulante patay sa nasunog na lancha sa Baliwasan Seaside, Zamboanga City. Nagsauli na ng service firearm ang pulis na nakuna ng video sa CCTV habang nambubugbog na nakaalitang motorista sa Station 5 ng Quezon City Police District. Isinailalim na rin siya sa restrictive custody sa Headquarters Support Service sa Campo Crame. Ito ang balita ni Leia Ilag. Nagtungo kanina sa Camp Karingal si Police Chief Inspector Melvin Madrona, ang pulis na nakita sa CCTV video na nambugbog ng motorista sa labas ng Station 5 ng QCPD. Ayon kay QCPD Director Police Chief Superintendent Guillermo Eliazar, nag-exit call si Madrona sa kanya at isinauli na rin nito ang kanyang service firearms bilang bahagi ng proseso. Assign na siya sa Headquarters Support Service. Actually, kanina galing din siya sa Police Station 5, nagpaalam din sa Station Commander. Tapos dito sa akin, matapos magpaalam sa QCPD, ay agad na nagtungo si Madrona sa Headquarters Support Service sa Campo Crame kung saan siya isa sa ilalim sa restrictive custody habang dinidinig ang kanyang kaso. Ayon kay Chief Superintendent Eliazar, si Madrona ay naging hepe ng Station Drug Enforcement Unit at wala naman itong record ng anumang kaso. Ako po ay tumatagima lang po sa aming organisasyon, sinusunod sa aming kautusan o pulisiya ng PNP at ako po ay nandito po ngayon para sumunod sa kautusan. Samantala, bukod sa direct assault ay magsasampa pa si Madrona ng karagdagang kaso laban sa motorista na si Mark Lester Cabrera. Nagkainitan at humantong pa sa suntukan ng dalawa noong March 17 matapos magkabanggaan sa Commonwealth Avenue. We are preparing yung complaint ng slight physical injuries against Mark Lester dun sa babaeng nagkapasa-pasa. Iniimbestigahan na rin ng QCPD ang iba pang tauhan ng Station 5 na hindi umawat sa away ng dalawa. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Inalis na sa serbisyo mahigit sa 100 pulis na hindi na nag-report sa trabaho matapos i-reassign sa Basilan. Ito ang balita ni Grace Casin. Hindi na
Babalikin pa ng Philippine National Police sa serbisyo ang 154 na mga pulis na nag-awol o hindi nag-report sa trabaho dahil ayaw ma-assign sa basilan. Ayon kay NCRPO Chief Police Director Oscar Albayalde, sapat na ang mahigit 1 buwang palugit na ibinigay sa kanila para magpaliwanag. Kung talagang hindi sila nagpakita, then they will be permanently dismissed from the service na wala na silang paraan pa para ma-reinstate. Ayon sa PNP, malaki ang posibilidad na sangkot sa iligal na gawain ang mga naturang pulis. Kung sino yung mga nag-awol, sila yung mga gumagawa ng hindi tama at saka sila ay nai-involve sa iba't ibang klaseng krimen. Samantala, 41 pulis ang umalis kahapon papunta sa Zamboanga at dediretso sa Basilan. Bahagi sila ng unang batch ng mga pulis na nare-assign sa Mindanao dahil sa mga kinakaharap na kaso sa Metro Manila. Ngunit naiwan sila dito dahil inayos pa ang court duties at health conditions. Sa kabuuan, 79 na pulis na ang nare-assign sa Basilan. Ayon kay NCRPO Chief Albayalde, may posibilidad na agad makabalik sa Metro Manila ang mga nasabing pulis. Kung makita naman talaga that they are behaving well, I think siguro naman they will be rewarded. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Nilinaw ng Bureau of Customs na hindi beripikado ang kumakalat na umano'y appointment ng isang Ariel Victorino bilang bagong commissioner ng Kawanihan. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Pinabulaanan ng Bureau of Customs na papalitan na sa pwesto si Commissioner Nicanor Fealdon. Kasunod ito ng kumalat na umano'y appointment letter para sa isang Ariel Rosel Victorino o Ariel Roa Victorino na may lagda ni Executive Secretary Salvador Medialdea. Nagpakilala pa umano itong kamag-anak ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nakatanggap rin ng reklamo ang BOC na nanghihingi umano ng pera si Victorino sa mga empleyado at brokers kapalit ng kanilang proteksyon. Ngunit ayon sa BOC Legal Service, hindi beripikadong totoo ang naturang sulat. We will verify kung meron ba kung existent ba ito, authentic ba, genuine ba siya. Ayaw namang kumpirmahin ng Malacanang kung tunay ang nilalaman ng sulat. Ngunit ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, si Fealdon pa rin ang pinuno ng BOC sa ngayon. Don't have any comment regarding that. Like, as of now, yes. As far as we know. Tiniyak naman ng Customs na susundin nila ang anumang utos ng Pangulo. We serve at the pleasure of the President. No? Kung nakikita niya na hindi na namin ginagampanan yung trabaho namin, kung hindi ginagampanan, for example, ng commissioner at kanyang trabaho, anytime pwede naman siyang palitan. Nagpapaalala rin ng pamahalaan sa publiko at sa mga empleyado ng mga ahensya na makinig at maniwala lamang sa mga opisyal na pahayag ng pamahalaan upang hindi madaya dahil marami sa ngayon ang napapaulat na scam. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Pinag-iingat ng Securities and Exchange Commission ang publiko sa pangungutang sa mga lending company na walang kaukulang dokumento o hindi aprobado ng komisyon. Ito ang balita ni Monokso. Mahigit 7,000 lending companies ang nakarehistro ngayon sa Securities and Exchange Commission. Subalit mahigit 3,000 sa mga ito ang walang Certificate of Authority. Ang Certificate of Authority ay ibinibigay ng SEC bilang patunay na may kakayahang magpautang ang isang lending company. Ayon sa SEC, mahirapan silang tulungan ang isang nangungutang kung ang inirereklamo nito ay walang otoridad na magpautang. Para ma-regulate sila, ito kagaya nito yung if they have complaints, at least they have the commission to air their complaints. Nagbabala rin ang SEC sa publiko na huwag manghiram ng pera sa mahigit 80 lending companies na sinuspindi nila dahil hindi nakasunod sa mga panuntunan. Gayon din sa mga tinatawag na Bombay o kaya ay nagpapautang ng 5-6. Subalit sa kabila ng mga babala, hindi maiwasan na ilan nating kababayan na mangutang pa rin sa 5-6. Kasi po sa mga lending marami pong requirements. Sa Bombay po wala. Sa Bombay? Bakit? Wala nang collateral wala nang marami pang hinihinging mga requirements
Lahat ng lending companies na mahuhuli ng SEC na nagpapautang na walang karampatang permiso ay pagmumultahin ng 10 hanggang 50,000 piso. Maaari din silang makulong ng 6 na buwan hanggang 10 taon. Para sa kumpletong listahan ng accredited lending company, maaaring tingnan ang website ng Securities and Exchange Commission. Maaari ding magsumbong at magreklamo sa pamamagitan ng iMessage sa naturang website. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Gagawa ng sistema ang pamahalaan sa panghuhuli ng isdang sardinas sa mga karagatang sakop ng Pilipinas. Layunin nito na mabigyan ng sapat na supply ang mga mamimili sa anumang panahon. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Apektado na ng climate change ang populasyon ng isdang sardinas sa iba't ibang karagatan ng bansa. Napansin din ng mga eksperto na mas mababa na ang bilang ng mga nahuhuling sardinas kumpara sa mga nagdaang taon. Hindi na rin nakukuha ang mga itlog ng mga ito dahil agad na nahuhuli ng mga mangingisda. Expected pag during the La Nina times, bababa yung production ng kanilang pagkain. So, maaring, kasi kukonti yung pagkain nila, maaring bababa din yung kanilang production. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, sapat pa naman ang supply ng isdang sardinas sa bansa. Ngunit kailangan lamang ay mabalanse ang supply nito sa buong taon. Naobserbahan din ng BIFAR na mula sa 30 piso ay bumabagsak sa 5 piso ang kada kilo ng isdang sardinas kapag maraming huli. Ang kagandahan nitong system na ito, wala itong boom and bust na may dagsa na bagsak presyo. Mamimaintain mo ngayon yung presyo. Ayon sa BIFAR, nasa 800,000 mangingisda ang kabilang sa mga nanghuhuli ng isdang sardinas. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, sa nakalipas na 5 taon ay may nahuhuling 300 at 55,000 metriko tonelada ng sardinas. Malaking porsyento nito ay pinoproseso gaya ng inilalagay sa mga dilata. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Na-recover na ng mga otoridad ang bangkay ng 5 nasawi sa nasunog na lancha sa Baliwasan Seaside sa Zamboanga City. Ito ang balita ni Dante Amento. 5 tripulante ang nasawi matapos masunog ang sinasakyan nilang lancha sa Baliwasan Seaside, Zamboanga City pasado alas 8 kagabi. Kinilala ang mga biktima na sina Sidim Tingkahan, Haraji Muammar Amsadil, Rasdi Imlan, Munsamir Sadjail at Abidin Mansol. Tubong sulo ang 4 sa mga namatay at isa naman ang mula sa Basilan. Na-turn over na ang mga bangkay sa kanilang mga kaanak. Sana tulungan kami ng gobyerno panggastos sa pagpalibing. Sa pagpalibing. Nadadala naman kami ng bala. Sa ating local government o sinuman, mas magpapasalamat pa yung mga relative nito o kaya yung mga parents ng mga nasawi na ito. Ayon kay Philippine Coast Guard Lieutenant Commander Alvin Dagalea, 4 naman ang nasugatan habang ligtas naman ang nalalabi pang 3 tripulante. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, patungong sulo ang lancha nang sumabog ito habang nagkakarga umano ng gasolina. Patuloy nang inaalam ang sanhi ng insidente. Dante Amento, UNTV News and Rescue, Zamboanga City. At karing kay katamong balitang promdi. Meteyeng meto nga nakabang mena sakit neman ning metong pa king milyaring silab king Nara Road, Barangay 26, New Society Village, king Butuan City na ding alauna na ninggat panapot. May git king 2 oras mo rin may glambating silab aminabot hanggang 4 aalarma. King inisyal atalanan ning barangay 40 metong pamilya laring may apektuhan king silab. Pakibaluan da pa ring otoridad nung bakit siya may kaluwalaga ding king bale. Ing anak ang ponong atinyang kayabe anyang milyari yaing silab. Investigan da pa mo rin nung magkaning ulaganan ning pibandyan, ame silab ang po ing pegumpisana ning silab. Meto nga shuttle bus ing mebangga king meto nga tanaman king Santa Rosa, Laguna. Samantala metong yaing mete ang pong adwala ding mena sakit king banggaan ning truck ang pong tricycle king Lipa City ng Dingabak. Ining report ng Sherwin Kulubong. Nakuna ng CCTV ang banggaan ng isang truck at tricycle sa National Highway ng Barangay Marawi, Lipa City kaninang alas 5 ng madaling araw. Agad nasawi ang 65 anyos na driver ng tricycle na si Eduardo Valencia dahil sa malubhang injury sa ulo. Sugatan naman ang isang pasahero ng tricycle at pahinante ng truck. Huling natamaan yung tricycle ay nahit nung unang bahagi ng truck. Kaya ang driver ng tricycle ay nag-sustain ng injury hanggang sa namatay ito.
Sinasabing nag-swerve ang truck na may kargang sangkap sa paggawa ng feeds at nahagip ang tricycle. Nadamay rin ang dalawa pang sasakyan pero wala namang nasaktan sa sakay ng mga ito. Humingi na ng tawad ang truck driver na si Tirso Gregorio sa mga naulila ng namatay na tricycle driver. Samantala, isang shuttle bus ng high-level transport ang bumangga sa puno sa Eton City, Barangay Malitlit, Santa Rosa, Laguna, kaninang alas 6 ng umaga. Nawasak ang harapan ng bus at natanggal pa ang kaliwang gulong at pintuan nito. Ayon sa tauhan ng bus company, posibleng nawala ng kontrol sa manibela ang driver habang bumibiyahe patungo sa Laguna Techno Park. Dahil bukod sa palusong ang kalsada, ay basa pa ito. Walang tinamong pinsala ang driver at wala namang pasahero ang bus nang mangyari ang aksidente. Kasama ang Batangas News Team, Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Meto nga babae a supplier na kanuning droga king Zambales ang pong Olongapo City, ingin aresto daring tauhan na ning pulis ang pong Philippine Drug Enforcement Agency. Ining report ng Joshua Antonio. Huli sa entrapment operation ng mga otoridad ang isang babaeng umano'y nagbebenta ng ilegal na droga sa barangay Eastback, Olongapo City. Nakuha sa bahay ng suspect na si Norquesa Dumrang ang 350 grams na umano'y shabu na nagkakahalaga ng mahigit sa 1 milyong piso. Wala siya sa high value target namin yung sa listahan, wala. Bago yan. Supplier umano si Dumrang ng malalaking drug pusher sa Zambales at Olongapo City. Galing sa Mindanao yung item niya, papuntang Cavite, Metro Manila, then dadalhin sa kanya. Siya naman, pagdating sa kanya, i-distribute naman niya sa mga medyo big time na pusher. Mariin namang itinanggi na suspect ang mga paratang. Hindi ko nga po alam eh. Sa ngayon ay nakakulong na si Dumrang sa Police Station 1 ng Olongapo City na sinampahan na ng reklamong Article 2 ng Republic Act 9165, Section 5 and 11. Kasama ang Bataan News Team, Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Olongapo City. At yan kay katamong balita, iba't king miyayaliwang lugar, king kay katamong bansa. Ako'y Frima Salonga Gloria, Maya Pabengi. 4 na lalaki ang nasawi sa magkakahiwalay na insidente ng pamamaril sa Marikina, Caloocan at Navotas City kagabi. Samantala 30 naman ang inaresto ng mga pulis sa Maynila dahil sa paglabag sa iba't ibang ordinansa ng lungsod. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Nasawi matapos barilin ng hindi pa nakikilalang mga gunman ang 2 lalaki sa barangay Tumana, Marikina City pasado alas 8 kagabi. Kinilala ang mga biktimang sina Jeffrey Sumayang at ang bayaw nitong si Lori de la Cruz. Ayon sa witness, pilit pumasok ang nasa 6 na lalaki sa bahay ng mga biktima at saka hinila palabas si Sumayang at saka binaril. Nandun po kami sa kwarto, tinutukan po kami ng baril. Tapos may tumitingin pa sila kung sino po nandun. Ayon sa otoridad, maring may kinalaman sa operasyon ng droga sa lugar ang motibo ng pamamaslang. Jeffrey just came out from the Marikina City Jail, no? Kasi po siya po ay nahuli about 2 months ago for drugs. Ito namang si Lori ay dati na rin ho siyang binaril ng mga nakaalitan dito o yung nakaalitan ay may grupo din na mga armadong kalalakihan na involved din po sa droga. Samantala, patay ang isang lalaki sa barangay 176 Caloocan City matapos barilin ng mga suspect na sakay ng motorsiklo pasado alas 10 kagabi. Ayon sa mga residente, nakikipagkwentuhan lamang ang biktima nang dumating ang mga suspect. Nagtakbuhan yung mga tao dito tapos sabi ko sino yun? Wala naman sinabi sa akin ng asawa ko na palang nabaril. Natagpuan naman sa tapat ng Agora Market ang isa pang lalaking binaril ng riding in tandem criminals. Kinilalang biktimang si Armando Cedro, 46 anyos. Ayon sa kapatid nito, matagal nang pinagsasabihan nito ang biktima na tumigil na sa paggamit ng bawal na gamot. Ngunit hindi ito nakikinig. Pero sinagot lang ako ng babalang-balang. Pero siyempre bilang kung nakakatanda kapatid, pinangaralan ko. At sa Maynila, inaresto ng barangay officials at pulis ang nasa 30 lumabag sa city ordinance ng lungsod. Kabilang sa mga hinuli ay mga nagiinuman sa kalye at humihit-hit umano ng marijuana. Well, tinataboy natin yan gabi-gabi. Kailan gabi-gabi din sila ang dyan.
Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Dalawang 2,682 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamaslang. Susunod sa ito ang balita. Biyahe sa EDSA, bahagya umanong bumilis matapos na maipatupad ang light truck ban. Halos 80 kapuspalad na mga kabataan nagtapos ng pag-aaral sa pamamagitan ng libreng edukasyong programa ng La Verdad Christian College. Bumilis umano ng 5 minuto ang oras ng biyahe sa EDSA simula nang ipatupad ang light truck ban ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ito ang balita ni Joe Wanano. Umaabot sa 1 oras at 10 minuto ang biyahe sa kahabaan ng EDSA sa huling datos ng Metropolitan Manila Development Authority noong Disyembre 2016. Subalit nang simulang ipatupad ng MMDA ang mas mahigpit na light truck ban noong nakaraang linggo. Bumilis ng 5 minuto ang biyahe simula Monumento hanggang Rojas Boulevard. The good exercise dyan sa light truck ban kasi talagang bumilis. Natakot sila dun sa taas ng rate. Sa pagdaya ng MMDA, nasa higit 3,000 mga light truck ang dumaraan sa EDSA kada araw. Kaya naman malaking tulong nila ang implementasyon ng regulasyong ito sa pagpapatupad ng trapiko sa EDSA. Simula March 20 hanggang 24, nasa 1,234 na light trucks na ang pinagmulta ng MMDA ng 2,000 piso. Karamihan sa mga nahuling lumabag ng MMDA ang mga cargo, pick-up at delivery truck. Sang-ayon naman ang ilang motorista na nagkaroon ng pagbabago sa sitwasyon ng trapiko. Medyo okay na rin ang nila, yung daloy ng traffic, hindi kagaya noon nga nagbe-build up talaga ang traffic. Yung mga light vehicles nga na pinagbawalan na may oras, malaking ginawa. Bago kami makaikot na papunta ng Commonwealth, natatraffic kami dito eh. Pero ngayon medyo lumuwag na ng konti. Bukod sa maliliit na truck, mahigpit ring ipinagbabawal ang pagdaan sa EDSA ng malalaking uri ng mga truck gaya ng trailer truck, cement mixer truck at iba pa. Umiiral ang light truck ban sa EDSA southbound lane simula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga, habang ipinatutupad naman ito sa EDSA northbound lane tuwing alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Sakop nito ang EDSA North Avenue sa Quezon City hanggang sa EDSA Magallanes sa Makati, gayon din ang kahabaan ng Shaw Boulevard sa Pasig at Mandaluyong. Joanna Nano, UNTV News and Rescue, Makati City. And for the news abroad, forensic investigators in Mexico have exhumed at least 45 bodies buried in a mass grave at a cemetery in the southern state of Morelos. The unidentified bodies were found at a small cemetery in the town of Ujutla. The remains have been transferred to a forensic base for proper identification, but authorities fear more could still be buried. Family members whose loved ones have gone missing in the area traveled to the site, hopeful that their remains may be found and properly buried. The state of Morelos reportedly has one of the highest kidnapping rates in the country. Meanwhile, a Canadian gold coin named Big Maple Leaf, which bears the image of Queen Elizabeth II, was stolen in the early hours of Monday morning from Berlin's Bode Museum. Berlin police said thieves apparently entered through a window and broke into a cabinet where the gold coin was kept. The thieves were able to escape before the police arrived. The coin is made out of pure gold, weighs about 100 kilograms, and has a face value of around $1 million. It was issued by the Royal Canadian Mint in 2007 and was featured in the Guinness Book of Records for its unmatched degree of purity.
Halos 80 mga kapuspalad na kabataan ang nagtapos sa pag-aaral ngayong araw sa libreng edukasyong kaloob ng La Verdad Christian College. Mula sa Caloocan City, ito ang balita ni Leslie Longbowen live. Yes, Leslie. Yes, Talia, espesyal ang araw na ito para sa ilang mga mag-aaral ng La Verdad Christian College dahil makalipas ang ilang taon ay nakapagtapos na rin sila sa kanilang pag-aaral. Ngayong araw idinaos ang graduation rites ng LVCC sa Caloocan branch kung saan 79 na mga scholar ng paaralan ang tumanggap ng kanilang mga diploma. Isa sa mga ito si Princess Bautista na anak ng isang magsasaka at may 6 na mga kapatid. Aniya natupad na ang isa sa kanyang mga pangarap na makatapos ng kolehiyo. Ito ay sa tulong ng libreng education program ng La Verdad Christian College. Para ito sa mga kabataang mahihirap ngunit determinadong makatapos ng pag-aaral. Wala po silang kakayahan na paaralin po ako sa college po. Kaya salamat po sa Diyos kasi may isang institusyon na nagbibigay ng libre sa katulad namin gustong mag-aral. Sa ilalim ng programa ng LVCC, walang babayaran tuition ng mga estudyante maging sa kanilang mga uniforme at libro. Libre din ang kanilang pagkain sa mga oras na sila ay nasa paaralan. Kanina pa nauhing pandangal sa graduation rites ang batikang abogado na si Attorney George Erwin Garcia. Aniya, saludo siya sa mga mabubuting asal na itinuturo ng paaralang ito sa mga kabataan. Pinaka mapalad kayo sa lahat sapagkat hindi lamang dahil sa kayo ay nabigyan ng libreng pag-aaral, mas ibig sabihin na-develop ang inyong pagiging pagkatao, ang inyong pagmamahal sa Panginoon Diyos at pagiging isang tunay na Pilipino. Mula noong 2012 ay mahigit na 500 estudyante ang nakagraduate sa La Verdad, Caloocan. Samantala noong isang linggo, mahigit sa 200 estudyante rin ang nakapagtapos sa main campus ng La Verdad sa Apalit, Pampanga. Ang La Verdad ay tinatag ni na Brother Eli Soriano at Kuya Daniel Razon noong 1999. At yan muna ang update mula dito sa Caloocan City. Balik sa iyo, Talia. Maraming salamat, Leslie Longbowen live mula sa Caloocan City. Mahigit 1,000 residente sa Magdalena, Laguna ang natulungan sa medical mission ng UNCV at Members Church of God International. Ito ang balita ni Sherwin Culubo. Maagang napuno ng mga kababayan natin sa bayan ng Magdalena sa Laguna ang Glorieta Covered Court dahil sa medical mission na hatid ng UNTV at Members Church of God International. Karamihan sa mga nagpakonsulta sa mga doktor ay mga senior citizen. Tulad na lamang ng 87 anyos na si Lola Maria Mendoza na ipinatingin ang kanyang mga nanlalabong mata. Bukod sa libreng salamin sa mata, pinagkalooban din si Lola Maria ng mga gamot at bitamina. Maraming salamat. At mati ako nagkasalamin. Oh. Ganun lang yun eh. Wala naman akong may bibigay na pera sa inyo. Hindi nga ako makapagpo-opera. Halimbawa ako may katarata. Hindi nga ako makapagpo-opera at wala naman akong pera. At salamat. Ganun lang yun eh. Wala namang magagawa kami mga mahihirap kundi salamat eh. Si Lolo Silvestre naman na isang magsasaka ay sumadya sa medical mission sa pag-asang malulunasan pa ang matinding hapo na nararamdaman. Hinahapo po ako. Bakit po hinahapo kayo? Dahil sa kunay po nga rin, ang aking katanda na po, kaya po nagpatika po dito, gusto ko po umigi. At ako'y lubos po napapasalamat sa dumating dito sa bayan ng Magdalena. Ako talagang gusto ko pong umigi at umabahaba ang buhay ko po. Maraming po salamat sa inyo po. Si Lola Maria at Lolo Silvestre ay kabilang sa mahigit 1,000 residente sa bayan ng Magdalena na natulungan sa libreng medical, optical at dental consultation, laboratory test at iba pang libreng serbisyo. Talagang pinagpala kami lahat. Yun lang, una sa Panginoon. Pangalawa sa inyo lahat na nag-vision dito. Nagpapasalamat kami at napaunlakan yung aming request na magsagawa dito ng medical and dental mission. At sana ipagpatuloy nyo pa para mas marami pang matulungan na mamamayan. Sherwin Kulubong para sa serbisyong Kasangbahay.
At yan ang ating featured news at public service ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Attorney Rech, Angela, and Monica. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Congratulations pala sa mga estudyante ko na sa nag-graduate sa Libertad. Oo, saka sa lahat ng mga estudyante na gumraduate Oo, hindi lang pala sa estudyante. Sa lahat sila. Aming inilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.